Sobrang nakakagulat pala ito nangyari kay Alden kahapon mga kasmres, no? Then, nagpapakilig pa rin hanggang ngayon. Tapos, Alden, okay lang na rewardan ang kanyang sarili. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahin ko ito mga kasambreros. Kanina, nag-post si Brian White, no? Isang American singer ito, nang parang reminiscing, no? Parang naalala niya yung second trip niya dito sa Pilipinas with Alden and Maine Mendoza pa mga kasombrero. So Yaya Dub or Aldab days pa ito. Parang nag-post sa kanyang social media account ng pangalawang bisita niya dito sa Pilipinas na kasi si Brian White, sa hindi po nakakalam, ang kumanta ng sikat na God Gave Me You. No, so kasi 'di ba ang Aldab dati sobrang sikat, tapos ang theme song nila ay God Gave Me You. So that is why he visited yung set ng Itbulaga ng Aldab nga mga kasombrers, no, kasi dahil sa sumikat ang kanta na rin niya sa Pilipinas, of course, kasi nga parating ginagamit ng Aldab at that time mga kasombrers. So nakakatuwa lang, no, kasi American, parang naano lang niya, parang na-recall lang niya yung pagbisita niya dito sa Pilipinas na second trip niya mga kasombrero. So pero Instagram niya ito mga kasombrero sa post kanina. So nagbisita nga siya dito sa Pilipinas. Tapos nakakulat pala itong nangyari kay Alden mga kasombrero. Kasi ang nangyari pala dito sa may yung bumibisita siya sa mga paaralan mga kasombrero, at saka gumagawa ng shoot. Sabi ng isa dito, habang sila ate sa itaas kilig na kilig kay Alden, nagkakagulo naman ang mga tao sa baba. Dami nagmamahal sa iyo, Jude. So nangyari dito, yung action na ito 2-minute video, mamaya play ko ito mga kasombrero. So habang gumagawa pa ng shoot si Alden, kasi parang nasa bubong sila, no, sina Alden, tapos yung mga tao sa baba ay maliban dun sa may nung pagdaan nga niya, no, na nakamotor na siya mga kasombrero. Talagang grabe yung impact. Alam mo yung yung charisma, yung hindi na niya kailangang iba, kasi nakita ko yung kay kina Daniel Padilla, hindi na sa magkukumpara, no, pero pag nakita mo sila Daniel Padilla, parang parang kilig na kilig mata, pero parang may boundary, no, something like that mga kasombrero. Unlike kay Alden na kahit nadikita minsan nagkakadikitan ng mga kasombrero at kailangang may bodyguard parate, ay alam mo parang kasi parang ramdam ng mga tao na kahit nagmigit ako, hindi niya ako nidirihan, parang nandun talaga yung compassion kasi, no, yung charisma, yung kabaitan ni Alden mga kasombrero ng parang hindi siya makatao, do ganun siya parang pambansang siya talaga mga kasombrero, parang pambansang artista. So parang ganon. So unlike kasi mga artista na syempre may respeto, may boundary pa siya ng konti mga kasombrero. So of course ang mga tao naman may respeto kay Alden, pero iba kasi na parang dudumugin talaga siya. So dito sa itaas may drone pala sila na pinaandar dito, parang habang nasasalita si Alden gumagawa ng shoot, ay yung drone sa taas habang may camera din ay yun, pero grabe hawan ng mga tao sa baba ay hindi hindi mapigilan mga kasombrero. So grabe, parang akala mo gumagawa ng pelikula si Alden So sa dami ng tao mga kasombrero. Tapos nakita ko na marami pala siyang binisita na schools mga kasombrero. So talagang advocacy ito ni Alden mga kasombrero at ng kanyang team, no, siguro in partnership or collaboration talaga with ng DepEd mga kasombrero. So talagang nakaka-amaze lang talaga mga kasombrero. Tapos next item natin, ang Dreamscape nag-post ulit ng panibagong teaser kanina kay Kath mga kasombrero. So ito na yung time na pinakilala kay Kath mga kasombrero ang girlfriend ni James Reid, no, or ni dito sa Someone Someday. So si Daniela Straner, si Valerie Jones siya mga kasombrero. So nag-college daw siya sa Australia, no. We're products of destiny, the girlfriend, sabi niya ganun mga kasombrero. So yan, talagang dito na yung time na
na may selos effect na si Kath, no? Tapos, magkakaroon sila ng confrontation, mga kasembreros. So, yon, selos, tapos away, tapos gano'n, mga kasembreros. So, tapos, the mystery guy, no? So, the mystery guy dito ay si Makoy De Leon. So, mamaya i-play ko ito. Ito yung time na nakilala na si Makoy De Leon as the hacker, mga kasembreros, no? Ng files or data ng company ni Kath, mga kasembreros. So, yun. Ito yung time na yun, mga kasembreros. And, mamaya i-play ko ito para ma-appreciate niyo po, mga kasembreros. Tapos, ito, no, sabi ni Alden dito ay kailangan din, no, na i-rewardan mo yung sarili, mga kasembreros. So, pinost siya ng PEP dito or Philippine Entertainment Portal, no, mga kasembreros. So, definitely, kahit ordinaryong tao naman kailangan may time na rewardan mo rin ang iyong sarili, no, sa sort of pampering or kasi syempre, no, kunwari pagod na pagod ka na, so kailangan magpahinga, no, kung kailangan mong kainin to or kailangan mong mag-relax, so gawin mo kasi isa lang ang buhay. Isa lang ang buhay, mga kasembreros. So dito ay pinost ng PEP si Alden, mga kasembreros. So parang naka waiter attire pa, no, si Alden dito. So naka siya, naka long sleeve na white, tapos naka bow tie na black. So tuxedo na lang ang kulang dito, na mga kasembreros, kasi parang ganito naman yung setup ng mga formal na attire, mga kasembreros. So long sleeve muna, tapos bow tie, tapos ang tuxedo, mga kasembreros. So sabi niya dito, 17 hours ago, sabi ng PEP, Alden Richards believes there's nothing wrong with rewarding yourself after working hard. Tapos sabi ni Alden dito ay, I think parang we need a reward system sa buhay natin. Kumbaga, we worked hard and of course, we also have to treat ourselves every now and then. So I think pag sinasabing deserve ko to, you will buy something for yourself. I think it's all worth it. I think you deserve it no matter who you are, where you're from, what you do, kung talagang you know to yourself na deserve mo after you have purchased this certain thing. It doesn't matter naman kung material or maybe minsan you can treat yourself to go on a vacation. Parang kasi drive you to work hard even further. So tama, no? Pag pagod ka na, kailangan mong pahinga, kasi pag hindi ka nagpahinga, baka hindi ka na makapagtrabaho ulit, no? Kasi nga pagod ka na, mga kasembreros. So, hindi ko alam kung saang interview ito na ginawa ni Alden. Pwedeng matagal na na-interview ni Alden, no, mga kasembreros, and then na-recruit lang kagabi ng pep.ph, mga kasembreros, sa kanilang Facebook page. Tapos, si Kath naman, so bukas na nag-post si Kath pala sa kanyang Instagram ng pasabog nila bukas, July 24, Friday, mga kasembreros. So, 23 hours ago, pinost ito ni Kath sa kanyang Instagram story. Someone someday, no, Friday. New episode coming on Friday. A dating app CEO unknowingly befriends someone out for revenge, jeopardizing her company, her family, and her dream of finding romance. So, sometime. Sabi ito ni Kath, no? Tapos, binilugan niya yung Friday. Bukas na yun. Ang bilis ng panahon, no? Parang Monday lang nakarang araw, tapos ngayon ay Friday na, mga kasembreros. Or bukas ay Friday na. So talagang ang bilis ng panahon. Ang bilis nating tumanda tuloy. Tapos major item tayo, no? Marami pa rin angkat din, nagpapakilig pa rin hanggang ngayon, mga kasembreros. So si Jason Starr, nag-post siya kagabi, bakit kinikilig ako? So unbothered talaga ito si Jason Starr, no? Parang wala siyang pakialam sa mga Mayor Marcal ka lang, or kung sino man dyan na issue, mga kasembreros. So, sabi niya dito kagabi ay bakit kinikilig ako. Tapos ang theme song or kanta na kinakanta nito ay Tell from now on.
If ever you're in my arms again, this time I love you much better. So, yeah, talagang nabaan ko yung kanta no? So, pero yun po yung theme song niya mga kasambreros. Sobrang kulit lang. Tapos, may video pala si Alden dito. Yung time na parang pumunta siya sa school. Ang cute niya Alden dito kasi parang naka-school attire siya, naka-backpack mga kasambreros. Tapos, of course, no, may mga cameramen, may mga ordinaryong tao. So, parang gumagawa sila ng ano talaga dito, ng documentary. So, yon kaya pala marami siya dito na pinupuntahan kasi nga dokumentaryo ito mga kasambreros. Nalala ko yung post na isang admin. So, yon talagang busy si Alden. So, dito ay parang kunwari sasakay siya sa kanyang car or sasakyan mga kasambreros sa van. So, dito. Sobrang lupit mga kasambreros. Naalala ko na kaya pala hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na mga schools na binibisita niya. Kasi ako pa yung documentary na ito should reflect the realities of educational system, yung constructions or yung infrastructures, mga building establishments, yung mismong setup ng eskwelahan ay dapat na-reflect nila sa documentary na ginagawa nila mga kasambreros. So, which is definitely tama lang mga kasambreros, no? Kasi sa corruption talaga ngayon napupunta ang karamihan sa mga pera. Taxes, no? Mga value-added taxes, mga income tax, no? Yung mga property tax. Naku, ang daming tax actually mga kasambreros, kung isipin nyo lang, yung lote may tax. Yung palayan namin may tax, yung kinakain natin sa fast foods may tax, sa groceries may tax, yung income natin may tax. Grabe, no? The land of taxes. So, hindi naman masama ang tax, pero pag sobra-sobra at saka ninanakaw lang, yun talaga yung masama. Kasi biblical din naman ang tax or buwis mga kasambreros. So, talagang siningit yung tax dito, no? Tapos ito, si Kath, tapos si Dali De Leon ba ito mga kasambreros, no? Tapos si Kath, parang ano lang ito yung time na inalalayan ni na Kyle at saka ni Dali De Leon si Kath mga kasambreros dun sa Star Magic Ball ito mga kasambreros. 2024 or 2025 pa yata, 2024 pa yata ito mga kasambreros, no? Yung Star Magic Ball. So, yun. Speaking of Dali, ay ito pala yung time no na interview ni Alden mga kasambreros with Tita Dali Carvajal. Na after ito ng Hello Love Again mga kasambreros at saka after ng pagkamatay ng kanyang lolo Danny. So, nagkaroon siya ng time na ma-interview niya Tita Dali Carvajal na sikat na kolumnista at sikat na parang journalist, parang manunulat at saka interviewer mga kasambreros. So yun, si Tita Dali Ann Carvajal. So ito po ay yung pag-uusap, yung parang na-confirm na rin dito na nag-uusap sa ni Kath, pero pag busy ay hindi, no? Tapos pumunta si Kath sa Lolo Danny ni Alden mga kasambreros. So ito yung time na nagpasalamat din siya sa suporta ng mga tao sa Hello Love Again mga kasambreros screening sa abroad. Tapos sabi dito ni Tita Dali kay ni Kath, tuloy-tuloy na rin, no? Sabi ni Alden dito ay she's busy, no? Busy si Kath. Tapos si Alden pahinga rin. Tapos sabi dito ni Tita Dali Ann, si Tita Dali Ann, no? Positive din siya dito na dapat na magkaroon sila ng panibagong project or next project mga kasambreros. So tapos sabi niya dito ay nag-uusap pa kayo, no? You're in touch every day, sabi ganun ni Tita Dali Ann Carvajal. Tapos sabi ni Alden, so yung lolo kasi ay kakamatay lang, no? Just passed away. So tapos sabi ni January 9, no? Namatay pala si Lolo Danny. So January 9, 2025 yata, no? Yun mga kasambreros. So last year mga kasambreros. So yun.
si Tita Dalian Carvajal ay nag-interview ito sa kanya. So, pero ito pa ay throwback, no, na recall ko lang mga kasembreros. Speaking of Dali De Leon. So, ito naman si Dali Carvajal mga kasembreros. So, nasabi rin dito na-mention din dito ni, pumunta si Kat sa lamay nga ni Lolo Danny mga kasembreros. So, hindi na na-meet, no, ni Lolo Danny si Kath. Hindi na na-meet mga kasembreros. So, kasi nga parang nahuli na ng mga kasembreros. Hindi na umabot si Lolo Danny sa pag-meet up sana or pagpapakilala kay Kath mga kasembreros sa kay Lolo Danny na ipapakilala sana si Kath. Pero nga, since nagpasaway ng mga kasembreros. So, pala niya, parang nasama niya pala dito, no, na open pala siya makipag-work kay Maine pa rin. And Kath, na parang something like, na pasingit niya o napasegue niya dito si Kath, mga kasembreros. So, Kath and Maine Mendoza na mga kasembreros. Pero, yun, matagal na ito. Everything's changed mga kasembreros. So, kung kaya, abang-abang na lang tayo sa mga susunod pang kaganapan ni Alden. So, yun, inisip ko rin na yung code gray ni na Alden. Kasi sobrang busy ni Alden sa kanyang campaign ngayon sa DepEd, no? Abang-abang na lang tayo sa mga susunod pang kaganapan sa kanilang code gray or improvement. Alam ko, pinagsasabay ni Alden yung kanyang schedule sa DepEd or sa kanilang documentary campaign mga kasembreros, tapos itong code gray nga nila. So grabe, no, Pops Alden, no, reward yourself naman with a relaxation mode, no? So something like that mga kasembreros. So talagang parang ako lang nahihilo sa ginagawa ni Alden ito mga kasembreros. Nevertheless, ay kayang-kaya man i-manage niya. So, ito, no? So, yun po. Alright. So, yan lang actually sa ating Captain Items. Ipi-play ko po ito mga videos, natin pong panonoorin dito pinagkakuluhan si Alden. Let's enjoy watching these videos. And then, yung salita ng Panginoon na mahaba ay dun sa pinakaunang vlog natin ngayong araw. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kuya, isa pa. Kuya, may packet na isa pa. May sumunod sa'yo. Aldrin, nakakapagod na. Bukas ka na dyan. Aldrin, malinaw na yung daan na dito. Basta daw dyan.
This is my baby. Naging kami nung first year of college namin sa Australia. We're products of destiny. Pero huwag ka na magalit. Gusto pa ata i-kiss siya eh. I keep hyping up Loveless for you kasi gusto ko supportahan yung best friend mo. Huwag mong isali si Billy sa usapan. I can feel na mas importante siya kesa sa akin. Kaibigan lang kami ni Jordan. Daming comments na pumapasok. Sinisiraan tayo. Gusto mo mag-post ako ng kung ano-ano sa account. Sino yung nag-uutos sa'yo? Masasaktan ka lang. Masyado kasi yung pakialam eh. Ako nakaiwas sa gulo, di ba? Ganash niya kami ng kaibigan ko. Ikaw dapat makulong! Wala kang alam! Wala na ako ng gana! Wala kayong kwenta! Napaka-ingiterang talaga. Hindi ka nagtatagal sa mga trabaho, kaya hindi ka aasenso. With the recent issue ni Miss CEO, I'm not surprised na may mga taong magagalit sa kanya. Nakikita niyo yung hinahanap mo. Hindi kita papahamak. Swerte, manang-manak sa tatay mo. Buti mo